Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Elmer Briones. Shoutout kay Bon Richards. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Humph, langgam. Malamig siyang umungol, at sa sumunod na segundo, ang anino ay tila nagmamadaling sumulong, tumatakbo pa atras, pakaliwa, at pakanan. Ngunit nang lingunin niya, ang anino ay tila nakatayo doon, hindi gumagalaw. Ilusyon, bulalas ng isang tao. Pero sa sumunod na segundo, may nakapansin na mali. That's not an illusion at all, it's true, sobrang bilis lang niya at sobrang lakas ng hininga. Pati ang hiningang naiwan ay hindi nakasabay sa sariling bilis, lahat ay maliit. Puff, ang medyo kakilakilabot na eksperto ay hindi na nagkaroon ng oras upang tapusin ang pagsasalita. Ang kanyang tiyan ay humirit ng mahina, at pagkatapos ay nagpaalam siya sa mundong ito kasama ang kanyang hindi kapani-paniwalang malalaking mga mag-aaral. Siyempre, ang mga ito ay malinaw na hindi natapos. Puff puff, isinasaalang-alang ang taong iyon bilang panimulang punto. Ang 12 ng mga tao sa paligid niya ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react, at naramdaman lamang nila na ang mga mata ay madilim, at pagkatapos ay ang kadiliman ay madilim, at mula noon, sila ay nagpaalam dito, mundo. Diyan, biglang sumigaw ang hindi inatake gamit ang kaliwang daliri. Siyempre, nang lumingon ang lahat at tumingin doon. Puff puff, sa kanang bahagi, isa pang dosenang elite ang bumagsak. Sa pagkakataong ito, ganap na nataranta ang lahat. Ang kaliwang bahagi at kanang bahagi ay ganap na magkasalungat na direksyon, at maging ang pinakamalayong distansya. Ito ay pabalik-balik ng paulit-ulit. Hindi banggitin na ito ay puno ng mga pader ng tao, at ito ay ganap na imposible na kumurap sa bukas na espasyo, basta. Tao ba o multo ang lalaking ito? Mag-swipe. Bago nila maisip ito, muli silang inatake. At pagkatapos, ito ay sa likod. Hindi ko alam kung sadyang provocative ang kabilang partido, o mas nakakatuwang magrampa ng ganito. Anyway, tulala na lang ang mga tao sa buong paligid, at nasa panganib ang lahat. Hawak nila ang kanilang sariling mga sandata at pinoprotektahan sila sa harap ng kanilang mga dibdib. Hindi na sila mamamatay tao at sasalakayin ang kalaban, ngunit maingat na tumitingin sa kanilang paligid, sa takot na magkaroon ng biglaang panganib at hindi sila makatugon sa oras. Dahil dito, tumitigil ang opensiba ng buong hukbo. Kinagat ni Zuyanshua ang kanyang mga bagang sa likod. Habang nasaksihan niya ang buong pangyayari, pareho siyang nagulat at nagalit. Siya ay natural na nagulat na ang kabilang partido ay maaaring kumilos ng walang ingat, at siya ay natural na napapalibutan ng galit, ngunit maaari siyang pumunta at umalis ng ganito. Ngayon, tinuruan mo ako ng mabuti at matingkad na leksyon. Gayunpaman, lalo na, mas interesado ako sa iyo. Kung ang ganitong master ay madakip sa ilalim ng kanyang utos, bakit dapat matakot si Zuyanshua sa anumang laban sa hinaharap? Kahit na makatagpo siya muli ng isang kalaban tulad ni Han Sanchen sa hinaharap, maaari siyang magpadala ng mga tropa upang durugan siya ng walang takot. Ang masasamang espiritu ng nakaraan ay tuluyang mawawala, at ang natitira sa kanila ay magiging isang maluwalhating kasaysayan ng daan-daang labanan at panganib. Kung tungkol sa kanyang sarili, kung may ganoong master sa kanyang tabi, at kung siya ay mapalad na sumunod sa kanya upang mag-apprentice at matuto ng sining, kung gayon anong uri ng pag-iral siya sa oras. Bagaman, labis niyang kinasusuklaman si Han Sanchen sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ay nagbigay sa kanya ng labis na kahihiyan. Ngunit sa katunayan, kung ang kanyang sariling puwersa ay makakarating sa kanyang antas balang araw, ang puso ni Zuyanshua ay talagang masaya. Kahit panaginip, ang pag-iisip tungkol sa kakayahan ni Han Sanchen na tingnan ang mundo at pagtawanan ang mga
Bayani na may one-handed cultivation base, ito ay talagang nakakainggit. Kung maaari kang maging katulad niya balang araw sa hinaharap, siguro, dapat ay tretuhin din siya, di ba? Sa oras na iyon, ang mga magagandang babae ay nasa paligid, at maaari din nilang tamasahin ang mga pagpapala ng mga taong Chi. Sa pag-iisip nito, at sa pag-iisip kay Ivory, Ziching at iba pang dilag, walang kamalay-malay na ipinakita ni Zhu Yanshua ang masaya at nasisiyahang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kahit sa sandaling ito, hindi dapat ganito ang dugo at laman sa larangan ng digmaan. Pero tumawa pa rin siya. Sino ang makatatanggi sa gayong peak? Sino ang makakapidyo sa gayong panaginip na mangyari? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Zhu Yanshua. Ngayong narito na ang pangarap, syempre gawin ang lahat para matupad ang pangarap na ito. Sa pag-iisip nito, sinulyapan niya ang mga nasasakupan sa tabi niya, pumunta sa labas at tumawag ng higit pang mga elite at master. Oo, sandali lang. Biglang pinigilan ni Zhu Yanshua ang lalaki. Kumunot ang noo ng lalaki, nagmamadaling tumalikod, at nagsabi, ano pa ang iuutos sa Panginoon ng lungsod? Marahan na ngumiti si Zhu Yanshua at sumenyas, mabilis na inilapit ng lalaki ang kanyang tenga sa kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Matapos makinig sa nasasakupan, sumimangot siya at tumingin kay Zhu Yanshua. Bahagyang ngumiti si Zhu Yanshua at muling tumango bilang pagsang-ayon. Nagmamadaling umatras ang mga nasasakupan. Wala pang isang saglit, dumami ang mga elite na bumuhos, halos mapuno ang buong mansyon ng Panginoon ng lungsod, at sa oras na ito sa itaas ng kalangitan, maraming monghe ang nakaupo sa paligid, nagtayo ng matataas na plataporma, at nagbasa ng mga banal na kasulatan sa mahabang panahon. Sa paligid ng mataas na platform, mayroong hindi lamang ilang mga Master Guardian, kundi pati na rin ang ilang mga tropa ng phalanx. Ang hukbo ay napapalibutan ng itim na enerhiya, tulad ng mga sundalo ng kamatayan, bawat isa ay may hawak na mahabang sibat na mataas, at nagdaragdag ng kaunting kakaiba habang pambihirang makapangyarihan. Sa pag-uulat sa Panginoon ng lungsod, ayon sa iyong mga tagubilin, ang mansyon ay nagpadala ng higit pang mga elite, at mayroong lahat ng uri ng suporta sa welga sa paligid at sa kalangitan. Magaling. Malamig na ngumiti si Zhu Yanshua. Pagkatapos, humakbang pasulong, sinigawan niya ang anino, tumigil ka. Aba, sabay-sabay na huminto ang lahat ng tropa. At dahan-daang huminto ang anino matapos mabugbog ang ilan pang tao. Senior, tumingin ka sa paligid. Tiwalang sabi ni Zhu Yanshua. Bahagyang lumipad ang anino, at mayroon ng mga tao sa lahat ng dako. Ano ang ambush sa lahat ng panig? Natatakot ako na ito ang pinakamahusay na interpretasyon. Bahagyang ngumiti ang anino, ano? Isipin mo na hindi sapat ang napatay ko. Magpadala ng mas maraming tao para mamatay. Senior, alam kong napakakapangyarihan mo, at nakakasigurado ako na sa dinami-daming tao sa ating lungsod, walang makakalaban mo. Gayunpaman, kung minsan kahit na ang pinakamalakas na tao ay nangangailangan ng tulong. Maging ang Longchel Shoal ay gagampanan ng mga hipon, lalo pa ang isang walang katulad na dalubhasa na tulad mo. Oo, itong mga taong ito, maaaring hindi mo sila pinapansin, ito ay isang katotohanan din. Ngunit sa anumang kaso, kapag ang bilang ay sapat na malaki, magkakaroon ng malubhang banta. Mayroon kang ganoong cultivation base, at nag-cultivate ka ng maraming taon. Hindi mo na kailangang sabihin pa ang tungkol sa mga prinsipyong ito, sa tingin ko ay dapat ding maging malinaw ang mga nakatatanda, tama. Napakagalang ng mga salita ni Zhu Yanshua, dahil mayroon siyang sariling pagkamakasarili. Marahan na ngumiti ang Black Shadow, hindi ko alam kung ano iyon. Senior, kaya, kung handa kang makialam sa mga bagay na ito, masisiguro kung hindi mauubos ang iyong kaluwalhatian at kayamanan. Bukod dito, hindi ka lang aatakehin ng 200,000 katao sa oras na iyon, ngunit maaari ka ring magpadala sa iyong kalooban. Ang mga salita ay medyo lihim, ngunit ang kahulugan na ipinapahayag nila ay kaakit-akit. Hindi nagsalita ang anino, iniisip ito ng anti-Buddha. Nang makita ito, ngumiti si Zhu Yanshua. Ang prestihiyo ng senior ay dapat ang pangunahing prioridad ng lahat ng partido, at ang pagtrato na natatanggap mo ay natural na pinakamataas, kaya bakit sayangin ang iyong pagtatanim dito? Sinabi mo ba, Zhu Yanshua, maganda ang dila mo. Malamig na ngumiti si He Ying, sa totoo lang,
naantig talaga ako sa sinabi mo. Nang marinig ang ganitong uri ng papuri, tuwang-tuwa si Zhu Yanshu sa mismong lugar, kaya tuluyan niyang binaliwala ang pang-aalipusta sa tono ng mga salita ni Heiying. Purihin si Senior, at sinusuri lang ni Zhu ang sitwasyon para sa Senior. Hindi ko kaya ang prestihiyo ng Senior, kaya nasayang. Sinabi ni Zhu Yanshu, Senior, mas mabuting kumilos kung nasa sabik ka. Hinihintay ka namin. Hindi nagsalita si Heiying, parang may iniisip, at parang may iniisip pa. Senior, nang makitang hindi siya nagsasalita, hindi mapigilan ni Zhu Yanshu na paalalahanan siya. Biglang ngumiti si Heiying at saka ibinuka ang kanyang bibig, napakaganda ng iyong panukala, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako handang sumuko, at kahit sumuko ako, hindi mo ito tatanggapin. Sa ganang iyo at ako, tayo ay sa parehong pahina ay hindi ka maaaring umihi sa isang palayok. Matapos malaglag ang mga salita, malamig na tumingin ang anino kay Zhu Yanshu. Nang marinig ito, halos kalahati ang ngiti ni Zhu Yanshu, habang ang kalahati ay puno ng pagtataka. Senior, ano ang ibig mong sabihin dito? Hanggat payag ka, buksan mo lang ang iyong bibig, at tiyak na tatanggapin ka namin, walang apoy at tubig. As far as I'm concerned, as long as the seniors are willing to join us, not only we not incompatible, but we are glued together and connected. Ha 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 ha, tumawa ng malakas ang anino. Zhu Yanshu, Zhu Yanshu, ang bibig mo, sok-sok. Si Zhu Yanshu ay nagbigay ng isang papuri ng ngiti, ngunit biglang sumimangot, dahil sa oras na ito ay bigla niyang naunawaan na may mali. Senior. Senior, ikaw, paano mo nalaman ang iyong pangalan? Nakatitig siya sa anino ng may takot. Hindi tama. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang pangunahing lungsod ng pamilya Pei. Bago iyon, hindi siya nagpakita sa malapit. Naturally, imposibleng magkaroon ng anumang intersection sa pamilyang Pei. Hindi pa rin pamilyar ang pamilya Yu Pei, lalo pa ang ulo ng pamilyang Pei. Natural, imposibleng magkaroon ng anumang pangunawa ang matatandang nakatatanda sa pamilyang Pei. Kaya, sa kasong ito, paano nalaman ng senior na ito ang kanyang pangalan? Kung iniisip ito, paano hindi magugulat si Zhu Yanshu? Paano hindi matakot? Kahit confident siya, hindi naman siya pwedeng maging mayabang na alam ng lahat ang pangalan niya, di ba? Hehe, parang ngayon, sa wakas natuklasan mo na ang problema. Tumawa ng mahina si Heiying, sa totoo lang, senior ka na, at nahihiya akong tawagan ka. Pagkatapos ng mga salitang ito, nabigla si Zhu Yanshu. Ano ang ibig sabihin nito? Kung pag-iisipan mong mabuti, hindi mahirap hanapin na ang kahulugan ng mga salita ng itim na anino na ito ay upang sabihin sa kanyang sarili na siya ay kaparehong henerasyon ng kanyang sarili. Ngunit, kapantay, mayroong mga tao sa parehong henerasyon na may ganoong antas ng paglilinang. Kahit na gustong sirain ni Zhu Yanshu ang kanyang ulo, wala siyang maisip na ilang kandidato. Maliban sa isang tao, 3,000. Tanging ang batang iyon lamang ang nagulat, at tanging ang paglilinang ng batang iyon lamang ang mas mataas kaysa sa kanyang mga kapantay. Pero ang anino sa harap niya ay si Han Sanchen. Hanggat hindi papatayin si Zhu Yanshu, hinding-hindi ito paniniwalaan ni Zhu Yanshu. Ang paglilinang ni Heiying ay mas makapangyarihan kaysa kay Han Sanchen. Dahil iyon ang kaso, paano siya, Han Sanchen, magkaroon ng ganitong kakayahan? Oras na para tapusin ang laban. Bagamat halos hindi nanalo ang bastard na iyon, nagbayad din siya ng malaking halaga. Katulad niya, ang makabawi sa kanyang buhay ay isa ng pagpapala na nalinang niya sa kanyang 3,008 buhay. Paano pa siya nagkaroon ng ganoong kabanggas na ugali? Kaya naman, ganap niyang inalis ang posibilidad na ito. Bakit? May sagot ka ba sa puso mo? Tumawa ng mahina si Heiying, sa karunungan ng iyong City Lord Zhu, dapat ay mahulaan mo kung sino ako, tama. Hindi, imposible. Si Zhu Yanshu, na tinanggihan lang ang posibilidad na ito, ay hindi maiwasang mahihirapang tanggapin kapag narinig niya ang sinabi ng kabilang partido. Parami ng parami ang ebidensyang nagpapatunay na ang kaharap niya ay malamang na si Han Sanchen. Pero ayaw pa rin niyang maniwala sa resulta. Bakit imposible? Patuloy sa pagtawa ang anino. Sa pagkakaalam ko, ang iyong mga meridian ay ganap na nasira, at ikaw ay halos 1 taong basura.
Kahit na dumating ka sa pamilyang Pei na ito, gusto mong umasa sa pamilyang Pei upang gamutin ang iyong mga sugat sa Meridian. Umiling si Zuyanshua at nag-aalangan na sinabi. Bahagyang ngumiti si Heiying, may posibilidad ba na umasa ako sa pamilyang Pei para talagang pagalingin ang aking mga Meridian? Tumawa si Heiying. Mas imposible. Nagsimulang gumuho ang kaisipan ni Zuyanshua, at patuloy na tumutulo ang pawis ni Dude sa kanyang noo. Bakit? Curious na tanong ni Black Shadow. Ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay ganap na sumabog, at ang lakas ng pagsabog nito ay mararamdaman sa radius na 12-dosenang milya, kahit na daan-daang milya ang layo. Kung ikaw talaga si Han Sanchen, dapat ikaw ang nasa gitna ng pagsabog, sa oras na iyon. Sa mga tuntunin ng naturang pagsabog, huwag mong sabihin na ikaw ay Han Sanchen, kahit na ikaw ay isang tunay na Diyos, mahirap labanan ang gayong pagsabog, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Heiying at tumango, ikaw ay isang matalinong tao sa pagsusuri, ngunit alam mo. Ito sa iyong sarili, ito ay hindi kinakailangang 100%, paulit-ulit mong tinatanong ako pabalik. Ngunit ito ay talagang ang iyong konsensya, at ang iyong konsensya, ang pinagmulan ay napakasimple din, ibig sabihin, mas pinipigilan ng pagkiling mo ang dahilan mo. Di ba? Kumatok, isang mas malaking butil ng pawis ang diretsong bumagsak mula sa noo patungo sa lupa, at tila may kung anong tumama sa kanya ng direkta sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo, mayroon siyang malaking pagkiling, at ayaw niyang ang anino sa harap niya ay si Han Sanchen, ayaw niya, at lalo siyang nag-aatubili na aminin ito. Sa sandaling ito, muling ngumiti ang anino, ngunit may mga bagay na ayaw mong harapin, kailangan mo pa ring harapin. Tinatawag natin itong paglaki, pagkahulog ng mga salita. Unti-unting naglaho ang itim na enerhiya sa anino, na nagpapakita ng orihinal nitong mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!